Binansagan ng Camiguin Island bilang Island Bonfire. Dahil na rin siguro sa merong 7 bulkan o bundok na nakapaligid sa isla na ito. Ang Camiguin Island rin isa ito sa mga pangalawa na pinakamaliit na probinsya dito sa Philippines. At kami meron kaming misyon na kailangan namin maapakan ang tuktok sa lahat ng bundok o bulkan dito sa isla. Natapos na rin namin ang Itom, Luan at Manpatag. At ngayon ay ang Mount Kilumot. Alright guys, ito kami ngayon sa Tangaroan. Basically, nandito pa kami ngayon sa baba na parte and we need to walk around 5 kilometers bago makarating sa tuktok ng Mount Kilumot. Malayo pa talaga ang aming lalakbayin dahil lalakarin pa namin ng almost 5 kilometro pataas. Yo guys, so inis ka makunikin Asher. Sabi niya, malapit na pero ang layo pa. Tangina mo! Ang Mount Kilumot pala ay katabi ito ng Mountain Puong. Kaya ito yung palayo sa lugar nito kaya nakakapagod talaga. Yo guys, outfit check. May suot akong eyeglass para hindi kita makita na kasamang iba. Hello guys, ipanteng ko ito sa makita nito. Good luck na lang. Medyo mainit ang panahon ngayon pero buti na lang dahil maraming punong kahoy malamig pa rin. What's up guys? Ang hirap na itong challenge na to guys. At napakalayo pa ang aming lalakarin at wala pa kami sa kalahati namin lalakarin. Kaya uminom kami dito para makaipon ng lakas at para na rin mawala ang aming uhaw. Dok pala na ano guys, na Mountain Puong is nandyan guys oh. And basically, nandito pa ngayon sa baba and we need to walk around km before makarating sa lugar. Kilometro pa talaga ang aming lalakbayin. Pero kung di nyo alam, wala pa kami sa gitna. Anong boss, malayo ba dito yung ano, Mount Kilumot? At Tagalog kayo? Hindi. Medyo ang Mount Kilumot. Maganda ba dito boss? Yung Mount Kilumot, maganda po ba? Maganda. Beautiful! Oy, bentong kahoy. Ging. Ito boss? Dampunay. Oh. Akala namin Tangaro. Tangaro. Doon Tangaro na may ilalim. Ilang kilometro kayo boss? 5 kilometro. 5. Sobra pa gani 5. Sabi nila dun, 2 lang. Dalawa. Hello guys, mabait ang mga tao dito at malaki ang mga respeto nila sa amin. So di namin expect guys na yung mga tao pala dito is ano guys, na yung feeling na sabay sila sa aming trip. And basically yung Mount Kilumot is nandun pa oh. Yan. Napatuloy na kami sa paglakad dito at di talaga namin expect na mabait pala mga tao dito. Bade, ano masabi mo ngayon na wala pa tayo sa kalahati? At masasabi ko, kupang kapoy. Kasi wala pa kami sa kalahati. At layo pa. Sabi mo na wala pa tayo sa kalahati. Napakakapoy na talaga at gusto ko nang kumain eh. Kutas na. Wala pa kami sa kalahati dito sa paglalakad pero nakafeel kami dito ng pagod dahil na siguro sa init at matirik na rin dito ang kalsada. Kung di nyo alam, nandito na pala kami at ang goal namin is makaabot dito. Kung gusto na explore, sumama kayo sa amin at lumakad pa doon sa bukid. Nakakapagod talaga kami na siguro ng kagawa dito na vlogger dito sa Camiguin nga ginawa ito. Papunta doon. Na-feel na talaga namin ito yung pagod. And of course, ano na kami guys, parang ano na, gutom. Biyane sa parte na to, pagod na talaga kami. Yung feeling na gusto mo na sumuko pero di pwede dahil nandito ka na. Kaya kumain na lang kami dito sa gilid para maibisa namin gutom at pagod. Story time muna. Ang Mount Kilumot pala ay tinatawag nila itong walang hanggan. Nakuha nila ang pangalan na walang hanggan dahil sabi nila kapag pupunta ka raw dito sakala mo malapit ka na pero malayo pa pala. Meron nila sabi na para ka rin nililigaw sa lugar na ito pero yung totoo is hindi. Di na rin kami nagtagal at naglakbay na rin kami ulit dahil malayo pa talaga ang aming lalakarin. Yo guys, gagawa tayo ng kahoy gamit ng simento. Chumak! Dinaanan namin sa tao ang paglakad namin dito para hindi kami masyado makafeel ng pagod. Uminom at kumuha muna kami dito ng tubig sa may bahay dahil baka mamaya wala ng tubig sa ibabaw. Nakakapagod talaga itong challenge na to dahil bukod sa mainit ang panahon napakalayo talaga ang aming lalakbayin dito sa kalsada. Alright guys, time check 12:47 and tapos na kami dito guys magpahinga and lalakarin na namin guys yung almost kilometer na paglakbay. At kung di nyo alam, hindi pa kami tapos lalakbayin dito ang dulo ng kalsada. Let's go. Ano masabi mo? Masasabi ko, buisit, ang layo pa. Hindi nyo alam, nandito na pala kami sa dulo ng parte ng kalsada na ito. Pero meron kaming kamalian at yan yung malalaman nyo mamaya. Ito na yung dulo ng kalsada. Naglakad kami ng ilang minuto dito bago kami nakarating sa may 2 daanan. So guys, so nandito kami ngayon sa daanan guys. So mayroong 2 daanan dito, right and left. So ito yung daanan na guys na hindi namin alam. So dito kami dala sa left.
Kasi ito yung possibility na ito yung daanan papunta sa Mount Kilumot. Bago kami nagpatuloy, nagpahinga muna kami dito. Nag-ipon kami ng lakas dahil alam namin na sasabak kami sa matirik na daanan. Nagpintuan muna kami dito dahil mamaya puro na lupa ang aming dadaanan. Di na rin kami nagtagal at nagsimula na kami maglakbay. Nakasama na rin namin dito ang may-ari ng lupa ng Mount Kilumot. Inyo gito yung tanong ko. Tutukan? Oo. Ako balik mo Siya doon yung may-ari ng lupa dito at pati sa Mount Kilumot. Ang daanan dito ay madamo, puro na ito pakyat at marami ng libak ng bato. Ang Mount Kilumot pala ay parte na ito ng Sagay, pero yung daanan may kanina na kalsada is parte pa yun ng Katarman. Ano masabi mo ngayon ba din na ano raw, walang hanggan raw? Masabi ko na walang hanggang. Kasi walang hanggang ang pagmamahal ko sa iyo. Medyo nasa tuktok na kami, kaya medyo nakakapagod na rin. So sabi na uncle kanina guys, yung 5 anak daw niya is Mount Kilumot niya ginawa. Which is napaganda naman gumawa ng bata doon dahil malamig. Speaking of malamig, malamig na rin yung temperatura dito kahit mainit yung araw. Dahil na rin siguro sa marami ng kahoy ay nakapaligid sa amin. Dito na pala kami sa party na ito at mga ilang kilometro pa ang aming lalakbayin bago makarating sa lugar. Yo guys, so totoo nga yung sinabi ni uncle guys. Sinasabi niya na 1,000 na hakbang pa raw. Totoo nga dahil expectation mo kanina sa baba lang. Malapit na pero madami pa lang ditong lubak. Kaya pala binansagan itong walang hanggan dahil ang daanan nito is kala mo malapit ka na pero yung totoo is malayo ka pa pala. Yung feeling na parang meron kahulugan kung bakit ito tinawag na walang hanggan. Kaya siguro yan na yung Mount Kilumot. Kunting hakbang lang. Marating natin. Parakot ko. Oops, ito yung akala ko. Pero pagdating naman sa tuktok, hindi pa pala ito yung top view sa Mount Kilumot. Kaya kapag nagpaplano ka na pumunta dito is dapat ready ka physically and mentally. Daanan dito is malubak, maraming bato. Tingnan nyo guys. Yan. Gupong pangina. And I think sa ibabaw nito, yan na yung Mount Kilumot Ridge or sa tinatawag nilang walang hanggan daanan. Yan ang akala ko pero hindi pa pala ito yung duktok o dulo ng Mount Kilumot. Kaya uminom na kami ng tubig dito para mapalipas ng oras. At para na rin makaipon kami ng lakas dahil mamaya baka wala ng tubig sa ibabaw. Narin kami nagtagal at naglakbay na kami at nandito pa kami sa party na to kaya medyo malayo pa talaga. Umambo na dito guys. Utang ina. Bigla lang umambon dito, nangamba na rin kami dahil baka lalakas ito at baka umulan. Kaya mapagod na talaga. Gusto ko na sumuko. Nandito kami yung guys sa merong ito, tower. Yan o. Grabe. Napakaganda ng view. Ano ngayon? Dahil parang aambon. And yun o, fog. Ang fog parating na. Nagpatuloy na kami sa paglakad dito at lumalakas na rin ang ambon. At kahit nakakapagod na is pinagpatuloy pa rin namin dahil walang hahadlang dito dahil wala nag-utos. Tingin na guys, umaambo na. Oh shit. Yung cellphone ko basang-basa na. Ang hanggan talaga. Kanina lang kami lakad-lakad dito. Literal talaga na walang hanggan dahil kanina lang kami expect pero yung totoo is wala pa kami sa dulo. Ay, totoo nga yung sasabi na guys na walang hanggan. Dahil lang siguro sa kanina lang kami dito na-expect na nandito na pero malayo pa talaga. Pinasok na namin itong daanan na ito at kahit wala kaming malay kung saan ito papunta is pinagpatuloy pa rin namin. Isa rin sa nakaka-challenge ito is yung ambon at fog dahil nakakaginaw na. Gilid na dinadaanan namin ngayon is bangin kaya isang mali lang sa baba ka talaga pupulutin. Nagpatuloy lang kami sa paglakad dito at literal tagad na nature trip dahil puro damo at kahoy yung makikita mo dito. Nakagandahan talaga kami sa mga nature guys because of nature more than syudad. Napakalamig talaga dito pero buti na lang dahil walang linta kaming nakita. Look. Sabay na dito yung ambon at fogs at kahit pagod kami kanina is bigla ito nang wala dahil napakaganda ng view, worth na worth it. Nandito kami ngayon sa kabilang parte ng Mount Kilumot at kunting hakbang na lang is maabot na namin kung ano yung ginusto namin sa challenge na ito. So nakikita nyo guys na parang nagpapags na dahil lang siguro sa ambon, di ba? Yes. Ipagkita mo doon ay bag ay bags no? Kaya mo. Tumikim ka dyan, makikita mo ang mantigi. Makikita mo ang mantigi. Patuloy na kami sa paglakad dito dahil malapit na kami at iba talaga yung feeling dito is para kang nasa langit. Hindi namin alam guys kung anong daanan to. Binedi ng uncle na walang hanggang daanan. Dahilan rin siguro sa hanggang hina lang kami dito na nag-expect na makakaabot na pero wala pa. Literal na walang hanggan. Oh my god. Tuboy. Nasok na namin ito at mayroon namang daanan kaya nagpatuloy lang kami. Di naman mahirap yung daanan dito pero paglabas namin puro naman damo. Ano yan sir? Maganda ba sir? Maganda.
Ang cute ni sir. Yung daanan dito pero natabunan ng damo kaya hindi namin makita. Adventure talaga, tignan mo. Uy. Wey. Kapoy kayo. Kapoy, Robert 8. Adiyo. Tana, let's go. Pinasok na namin dito ang madamong daanan dito kahit nakakatakot dahil baka mayroong ahas. Mahirap dito dahil bukod sa maraming damo is mayroon mga bato ang aming naapakan. Guys, yung daanan dito ang damo. Look at this. Napakadamo. Wala natang dumadaan. Nahulog yung cellphone ko dito at sa batok talaga ito nahulog. Pero buti na lang dahil wala naman itong gas-gas dahil nakaka-cover ito. Sobrang damo talaga dito kaya dinidaan na lang namin kung saan kami komportable. Napakadamo ng daanan dito. Pero may lang sagbot. Kanina, damo. Ngayon, damo na agad. Putang na guys. Lapit na kami. Kunting lakad na lang. Oh my God. Dito palang excited na kami na apakan ng dulo dahil na siguro sa pinaghirapan namin itong lakarin at akitin ang lugar na ito. Pagkakita ko dito sa top view, namangha talaga ako sa view dito. Yung feeling na di talaga mabayaran ng pera yung mga ganitong tanawin. Napakaganda. Yan nyo guys oh. Yan nyo guys oh. May nakita na dito yung mga bundok doon. And of course dito meron ng daanan. And dito naman sulit na sulit yung view. Napakaganda. Napakaganda talaga ng view at ito na rin siguro yung sign mo na mag-hike ka rin sa Mount Kilumot. So guys, minsan na nakakagala guys. So hanggang bata pa tayo, tara gumala ka sa mga ganitong lugar at piliin mo yung lugar na sure na makaka-health sa iyong damdamin because yung mga ganitong lugar guys is wala itong bayad eh, pero napakasulit sa inyong mata. Naglinis na rin kami sa mga kalat na nandito. Hindi talaga yan maiiwasan lalo na sa mga ganitong lugar. Dahil kahit gaano pa kaganda yung lugar, meron talaga yung mga tao na nagiiwan ng kanilang mga basura. Kaya mas okay na maging mas magandang modelo tayo sa mga iba pang pupunta sa lugar na ito. Shoutout sa may-ari nito. Bakit dito mo pa tinapon eh? Yung iba kasi guys, nagka-camping at nagka-caption ng nature trip, pero at the same time sila rin yung nagtatapon ng mga basura dito sa bundok. Dahil ang mga ganitong lugar is libre ito at walang bayad. At sana din natin nabusuhin kung ano may yung ginawa ng Panginoon. Ito yung napulot namin guys na basura. Ito yung mga nagpulot, mga mukha. I-follow nyo sila guys. And kayo pag nagka-camping kayo dito sa Mount Kilumot, iwasan nyo guys na magdala ng mga like plastics. Kung mas mabuti guys, kung mayroong nagdala mo kayo ng mga plastic or kahit ito, cup noodles, ilagay nyo ulit sa bag nyo dahil nito free itong lugar na to. Pero yung iba is parang inaabuso nila. Kaya kung meron ka panahon, try mo bumisita dito at sure ball di talaga masasayang yung oras mo. Front and back, napakaganda. And meron pa ditong flaggers nakakabit, blue flag. Hindi ka makadala ng tent guys, goods pa rin dahil merong bahay dyan. Pero goods naman pag may tent ka dito may lagay dyan. And thankful ako guys dahil kanina medyo ambon yun and may fogs. Pero ngayon wala na. So na-enjoy talaga namin itong mga view. Kahit wala kaming drone, kitang-kita nyo naman sa video na overlooking talaga yung lugar. Kaya sulit na sulit talaga ang aming pinunta dito. So basically guys, itong bahay na ito kami matulugan ngayon. Ito. Dito kami matutulog ngayon. And house tour muna tayo. Dito, merong doyanan dito. Pwede ka matulog dyan pero parang maginaw yan mamaya. And ito naman dito, merong upuan. Pwede rin ito matulog. Good for one person. And dun, ito yung part ng kusina. Pwede ka ata magluto dito. I don't think so. Kung meron bang tao dito nakatira. Pero yeah, who knows. Nagpalipas muna kami dito ng oras at in-enjoy namin dito yung napakagandang view. Di ko na na-videoan yung iba pangyayari dito dahil nalubat talaga yung cellphone ko. At pagsapit ng 7 PM, kumain na rin kami. Maliit lang kaming ulam pero at least naranasan namin na manirahan dito sa bundok. Agad na rin kami pumunta dito sa taas at mayroon kami problema dahil napakaginaw talaga at wala kaming dalang mga kumot at habol. Masabi ko. Sobrang tugnaw. Tugnaw kay guys and umulan na. Una na sa labas at isa rito sa rason kung bakit gumiginaw na ang lugar na ito. At siyempre gabi na rin kaya ganito na talaga yung vibes dito. Yawa man iba di. Ano ang pag-iyaw ito? Buang ba tayo? Luwag mo ginawa. Pagat ali.
Natulog na kami dito at maaga kami natulog. Di alam plano namin is maaga rin kami gigising. Alright guys, at the moment 4:09 AM. Ang lamig talaga, boss. Ang lamig. Ano sabi mo? Ha? Ano masabi mo ngayon na sobrang lamig talaga? Putang ina guys, umambo na naman. Nawa eh. Paano na kami? Ilis, ano na kami, lalakaw. Naging paki na kami pero bigla na namang bumuhos ang ulan. Lumabas na kami at kahit napakaginaw at malakas yung ulan is kailangan namin makauwi ng maaga. Nagsimula na kami magsuot dito ng aming mga kagamitan at kahit napakaginaw dahil alas 4 pa ng umaga is pinipili talaga namin. Uuwi na kami, thank you Mount Kilobot. Ano yung bahay guys, oh? Nandun yung bahay. And uuwi na kami. Mga city lights, makikita natin. Napakahangin at napakaginaw dito pero buti na lang dahil medyo nawala na yung ambon. Ito yung sinasabi ko kanina na kamalian namin. Dahil doon kami dumaan kahapon sa kaliwa ng daanan which is napakalayo pero buti na lang dito is medyo sakto-sakto lang. Yo guys, at the moment umuulan na. Makikita nyo guys sa kamera na parang ambo na talaga. Nagsimula nang lumakas yung ambon at kami narito pa kami sa ibabaw at malayo pa talaga aming lalakbayin. Medyo maputik dito kaya medyo nakakatsalis talaga ang aming pagbaba. Ito guys, inulan pa kami. Hindi pa kami nakatulog ng maayos. Nalugi gatay. Yo guys, alito kami guys, oh. Walang daanan dito. Walang daanan. Dito, parang sapa ito. Oh my god. Medyo nalito kami dito dahil wala kami nakitang daanan at ulan pa. Pagawas din sa punta dito. Kung diri pa doon mo inubos yun. Balik kita to yan. Kaya naglakas loob kami na dito na lang talaga dumaan sa may sapa. Pagdaan namin dito nakakita kami ng daanan at nakalabas kami ng buo. Di ko na na-videoan yung ibang mangyari dahil busy ako sa paghanap ng daanan. Alright guys, dito kami sa kalsada. Mission complete. Okay. 2, 3, 2, 1. Yo guys, outbreak check. May suot. 3, 2, 1. Yo guys, outbreak check. May suot akong eyeglass. At 3, 2, 1. yo guys. Asa de? If explore mo, wag mo kalimutan ang Be Unstoppable. And ngayon guys, is going na kami pababa. And siguro maghanap kami ng mga sakyan papunta sa sentro. And pauwi na kami. Let's go!